Kumusta? At maligayang pagdating sa aming channel, True Stories PH. Bago tayo magsimula, upang kami ay makapagbahagi at makapagbukas ng kamalayan sa ganitong uri ng kaso, huwag nating kalimutang pindutin ang ating subscribe button at tiyaking i-click ang notification bell para maging updated ka na rin sa aming mga latest upload. Ang caretaker na si Ayakano Marimuto, 37 years old, ay iniulat na nawawala ng kanyang asawang si Naragata Valiramiya noong 1984. Pagkalipas lamang ng 3 taon noong 1987, isang impormante ang nagbigay ng impormasyon sa mga pulis kung ano ang nangyari. Si Ayakano ay pinalo hanggang sa mamatay gamit ang isang bakal. Tinadtad at niluto daw sa curry na may sili, pampalasa at kanin sa isang malaking aluminum na kaldero. Sa simula ay nag-aalinlangan na ipinasa ng mga detective ang impormasyon sa kanilang mga superior at pagkatapos ay naganap ang isang pagsisiyasat. Mauunawa ang kwento ay nagdulot ng gulat sa Singapore, kung saan marami ang nagtataka kung nakakain ba sila ng laman ng tao. Si Naragata at ang kanyang 3 kapatid na lalaki, sina Balakrishna, Ramaya at Chandra, ay kinasuhan ngunit kalaunan ay pinalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang krimen ay hindi kailanman nalutas. Ang mga labi ng biktima, ang ginamit sa pagpatay at kaldero na ginamit sa pagluluto ay hindi na rin natagpuan. Isang romance author ang sumulat tungkol sa kung paano pumatay ng asawa at pagkatapos ay ginawa niya iyon sa kanyang asawa. Maaring ito ang parang plot ng isang nobela, ngunit nangyari ito sa Oregon noong 2018. Binaril at pinatay ni Nancy Crampton Brophy ang kanyang asawang si Daniel Brophy noong June 2, 2018. Sa sarado na ngayong Oregon Culinary Institute, kung saan siya ay isang iginagalang na instruktor. Si Nancy Crampton Brophy ay inaresto at kinasuhan ng second-degree murder noong September 2018 at napatunayang nagkasala noong May 2022 pagkatapos ng 7 linggong paglilitis. Siya ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakulong at nagsisilbi sa kanyang sentensya sa Coffee Creek Correctional Facility sa Wilsonville, Oregon. Sa paglilitis, sinabi ng prosekusyon na si Crampton Brophy, isang nobilista, ay nagplano ng ilang buwang upang patayin ang kanyang asawa upang mabayaran ang kanyang $1.4 million na life insurance policy at magkaroon ng kanilang $300,000 na tahanan. Inaresto ng mga pulis ng Cleveland, Ohio ang ina ng sanggol na si Cristel Candelario, 31 years old. Nagbakasyon si Cristel noong June 6, 2023 sa Puerto Rico at Detroit. Iniwan ni Cristel ang kanyang sanggol sa bahay ng 10 araw ng mag-isa sa isang playpen. Habang siya ay nagbabakasyon ayon sa mga record ng korte, si Jaylin ay walang pagkain at tubig. Bumalik si Cristel sa bahay mula sa bakasyon at natagpo ang patay si Jaylin sa parehong playpen na pinag-iwanan niya sa kanya na mag-isa sa loob ng 10 araw. Sobrang na-dehydrate si Jaylin. Ang playpen ng sanggol ay naglalaman ng mga maruruming kumot at isang pang-ibaba na puno ng ihi at dumi. Tumawag si Cristel sa 911 at iniulat ang kanyang anak na babae na patay na.
Si Cristel ay inaresto noong June 17, 2023 at kinasuhan ng murder. Ang kanyang bond ay itinakda sa $1 million. Iniulat ng mga medical examiners na ang gutom ay ang naging pangunahing sanhi ng kamatayan ni BJ Lynn. Lubos ang pakikiramay at simpatya ng aming team sa pamilya ng mga biktima at kami ay mahigpit na tumututol sa uri ng aksyon na naganap sa ating kwento.